May program ang Ministry of Health, lahat ng mga pre-diabetes, okay, na nagpupunta dito sa kliniko, naging pasyente dito, ay kailangang magpa-recheck ng kanilang HbA1c, yung blood sugar ng 3 buwan sa loob ng katawan mo. Ay, grabing buenas. Kasama ako, 233. Ayan, yan. Ako yan. Ako yung pasyenteng yan. Oh. Kailangan ko raw magpa-check. Kasi, 5.9 ang nilagay nung nag-relieve sa akin na nurse na nagpunta rito. Kastahan baga nasa bakasyon ako, ilagay 5.9. Kasi kailangan lang maglagay ng pasyente. Hindi baga ilagay yung normal. Tapos lalagyan ako ng ganyan, 5.9. Saan niya kinuha yan? Ay samantalang, lagi nga ako nag-hypo. Tapos kagabi, nag-check ako ng HbA1c ko, 5.4 lang naman. 5.6 pinakamataas ko. Saan nagkuha yan ng 5.9? Kangog na yan. Kaya na yan tuloy, kasama ko sa listahan. So ngayon, para makapag-provide ako ng blood sample, tinitingnan ko na lugod kung saan ang ugat ko rito at wala namang kukuha sa akin ng dugo. Kaya ang gagawin ko, sasabihan ko si manggagamot, kuhanan ako kahit mga 1cc lang para maipadala ko yung blood sample ko. Kabakasyon ako, yan ba naman ang ilagay? Alam niyang siya ng pasyente, ilagay baga naman ay pre-diabetes result. O ngayon, ako tuloy ay kailangan matusok. Bobi yung mga tao na hindi nag-iisip. Pwede ka naman maglagay dyan ng ilagay mo lang normal. Ilalagay mo pre-diabetes. O di may record na ako ng pre-diabetes. Hindi naman tumataas ang blood sugar ko, ang HbA1c ko. Pinakamataas ko na yan. 5.6. Galing pa ako niyan sa Pilipinas. Full pack ng kakakain ng unlimited rice. So ngayon problemado pa ako. Kukuha pa ako ng dugo para sa akin. Pero kagabi nag-check ako, ang RBS ko nga 6 o'clock na ng gabi, 85 lang, nanginginig na ako. Tapos last month ko 5.6 ang HbA1c ko. Tapos ni-recheck ko kagahapon, kagabi nga, pag-check ko ng ni-recheck ko siya dito sa machine namin. Lang 5.4. Saan nagkuha ng 5.9 yan? The fact na nasa bakasyon pa ako niyan, yan pa nilagay. Kakainis. Dahil sa nurse na yun, nagtatry tuloy akong kumuha sa sarili ko. Subukan ko kung makakuha ako ng dugo. Oh my God. Aray God. Ang sakit naman ng ginagawa ko. Oh my God. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Oh my God. Wala na, rescue ko na si doktor. Sabi ko, doktor, ikaw na kumuha ng aking sample. At hindi ko makakayanin ang dalawang braso. Oh my God. Maaray na ko. Ay. Doctor, that one. Aywa. Thank you, doctor. Sorry. No problem. Just put that here, doctor. Like this? So I will put in that too.
Okay, thank you, doctor. Sorry for pricking you. No. I prick myself also. It's difficult. I'm pricking myself also. Don't worry. Thank you so much, doctor, ha? Thank you. So that we have patient today It's also. alright. Thank you. So you can call doctor. It's alright. Okay, thank you, doctor. Siyempre, mahirap pag walang tourniquet. Yan ang buhay ng walang pasyente. Kailangan mo ring maging pasyente para ma-submit mo yung dugo mo. Ito ang aking dugo. Diba? So may pang-submit na kami. Magpa-fasting ako pagka malapit na akong umuwi. Para naman yun ang sa chemistry ko. Sa isa lang kasi, isang pasyente per day eh. Isang blood sample, isang pasyente. Yung tinira ko dinali kong mahirap siya magkuha pagka walang tourniquet. Dapat talaga may tourniquet. Palibasa dugo ko naman. Naka-prepared na. Sasubmit ko na. Kaso, 2:30 pa daw pupuntahan dito. Awan kong makount pa ito ngayon. Pag hindi pa rin makount, 0 pa rin kami ngayon. Sana naman makount siya. Makount. Para hindi sayang yung pagsasakripisyo ko na magpakuha ng dugo. Tapos ito yung request ko for myself. Grabe, pag walang pasyente, yung sarili mo na ang mo talaga, sasakripisyo. Oh, mahalaga. Prepared. Maghihintay na lang ng kukuha yung SPL collector. Prepared. Akyat na ako, kakain at alauna na gutom na ako.